Yung problem number 1 natin about clock problem. What is the angle between minute hand and hour hand of a clock at 4:10? Pinapahanap dito yung angle na yung oras is 4:10. Drawing tayo Drawing tayo ng, lakihan ko na yung object ng figure ng relo. Mahirap i-describe pag masyadong maliit. So, ito yung 12, ito yung 3, ito yung 6, and 9. Kaso sabi dyan, 410. Gagawin tayo ng number pa. Sabi 410, ang kuha natin, ang minute hand natin is nasa 2. Ayan. Nasa 2 ang minute hand. Yung hour hand is lampas siya sa 4. Hindi siya pwede swak sa 4. Ito yung hour hand. Ito yung minute hand. Ko natin na designated natin na MH. Ito naman HH. So, ang pinapahanap dito is yung angle na to. Ito ang pinapahanap. Assume natin na theta. Ayan. So, ang given is 4 hours and 10 minutes. So, i-divide natin yung 10 minutes na yan kasi ito yung sobra. From this point at this point. Ito yung na-move ng minutes dito, may corresponding movement ng hour hand from this portion, this point of 4. So, ito yung hahanapin natin. So, yung 10 minutes, pag i-ratio natin to, ikinuha natin sa 60 minutes, i-divide natin sa 60 minutes, ang magiging kwan niya, ang magiging distance na travel niya is based on this ratio. 10 divided by 60 is 1/6. So, ito is 1/6. 1/6 yung the travel niya na to from here up to this portion. So, yung 1/6 ng angle na 30. Kasi 30 degrees to Yung isang 4 and 5, 30 degrees. So, 1/6 of 30 degrees is 5 degrees. So, pag kinuha natin to, kinuha natin itong from 2 and 3, that is 30. And 3 and 4 is also 30. So, dalawang 30 plus this. So, ang magiging kwan yan, dahil dalawang oras yung na-travel niya from 2 to 4, 3, 4, that means 2 hour is equal to 2 times 30 degrees. Ayan. Yung dalawang oras niya, dalawang 30 degrees. So, 60 degrees plus yung 1/6 ng 30 degrees is 5 plus 5 degrees. 65 degrees ang theta niya. Ito yung angle. Ito yung angle na to is 65 degrees. Yan yung answer dyan sa problem na yan. Kasi ang tanong dyan, what is the angle between minute hand and hour hand at a clock of 4:10? This one, ang minute hand natin nasa 2, that is 10 minutes. Because we all know that every hour here and every one is contained sa 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Kaya nga, yung 10 minutes, dito siya, nasa 2. Kaya yung 4, kailang, hindi naman eksakto yung hour hand mo, nasa 4. Nag-move na rin siya. Ano yung minove niya? Yun ay
based on the ratio 10 minutes over 60. Nakuha natin is 1/6. 1/6 ng 30 is 5 degrees. Kaya ito ang total, ito yung answer. Ito yung kanina example ko, ulitin natin ulit kasi hindi masyadong malinaw ang naputol yung answer. Ulitin natin ha. The time of the analog, this is problem number 2, ulitin ko lang. The time on the analog clock is 1:30. What is the angle between minute hand and hour hand of the clock? Sabi niya 1:30. Ang minute hand natin, unahin natin dahil yung minute hand pwede eksakto yan. Ito. Then, yung hour hand is since 30, nakakalahati na siya ng isang rotation kasi one complete rotation ng minute hand is 1 hour. So nakakalahati na siya, we assume na nasa kalahati na rin siya ng 1 and 2. So ito yung minute hand, ito yung hour hand. So ang pinapaharap ngayon, itong angle na to. Yan. So, ulitin natin ang solusyon. Kuhanin natin ang kukuhanin natin ngayon dito is movement ito. Kasi dito siya nanggaling, papunta rito. So, ito yung movement na to is the same as movement dito from the 2. Kasi nasa kalahati na siya eh. So, ano tong movement na to? Itong kukuhanin natin. Yan. Pareho lang naman yan. Pareho lang yan since nasa 30 siya, kalahati na yan. Assumatic, understood na kalahati na siya. So, yung ratio ng minute sa one rotation ng minute din is 30 over 60 is equals to 1/2. So, 1/2, the 1/2 is multiplied by ano tong angle ng isang let's say ito angle na to. Ang angle niyan, isang complete is 30 degrees. So 1/2 ng 30 degrees is equals to 15 degrees. So bibilangin naman natin ngayon, nakuha natin to na ito is 15 degrees. Ito rin is 15 degrees. Pareho lang siya. Ngayon, bilangin natin ngayon from this point sa 2. Going here. Ilang oras siya? 1, 2, 3, 4. 4 hours. 4 hours. So, ang 4 hours, pag ginupitan sa angle yan, is equal to 4 times 30 degrees is equals 120 degrees. So, i-add natin yung 15 plus yung 15, itong kapiraso na to, itong kapiraso na nag-boom na to, ito, plus 15 degrees. Ang answer niya is 135 degrees. Ito yung answer. Ayan, itong theta na to, that is the theta. Ayan yan, ito yan, 135 degrees. Ito naman yung next problem natin, problem number 3. Question is, at what time between 5 to 6 will the hands of the clock coincident? Sabihin magkasama sila. Ito yung minute hand natin, yung black. Ito naman yung orange na hour hand. Ang pinapahanap dito is ano raw time na magkasama silang dalawa. Magkapatong, magka-coincide. So, from this reference, papunta tayo sa reference na to. At the end, and also, ito, from 5, dito. So, unahin natin tong from this portion, papunta rito, assume natin to na X. And, itong difference na to, yung isa na to, yung maliit na to, is, since isang rotation siya,
ang kwan niya is x over 12. Isang rotation niya is 12. So, assume natin na kung one rotation is 12, itong ito na to, makukuha tayo ng portion na x over 12. Katulad din ng kanina sa minute na 60 ratio rin niya kinukuha natin. So, paano natin kukunin to ngayon, targetin to? By summation. Itong x na to, buong x is equals to itong x minus x over 12 na to, x over 12 tapos plus ilan yung na-travel niya by 5 10 15 20 25, so plus 25. Kasi ang hinahatban dito is minute. Kasi alam natin na 5 ang hour natin, yung minute na lang na kung ano yung minute. So, simplify natin to. Ito yung kabuuan ng x, ito yung magmula rito hanggang dito is in-assume natin na x value. Ano yung summation? Ano yung summation ng x? Edi yung value na 1 from 12 to 5 is 25 plus yung x over 12, yung ratio na kapiraso na to, yung kapirasong distance na to. Ayun yun. So, simplify natin. Lipat natin itong pagsamahin natin dalawang x. Pag inilipat mo sa kabila, ayan, is mag-subtract. Magiging negative. Ililipat mo itong x minus 12 sa x over 12 sa kabila, magiging x. Dahil positive siya, magiging negative siya. X over 12. So, equals 25. So, by least common denominator of 12. 12 divided by 1 times x is 12x minus x all over 12 is equals 25. So, may x to. May x. Ayan. 12x minus x is 11x. Then, 12 cross multiply. 12 times 25. So, ang 12 times 25 is 300. 11x is equals 300. Then, divided by natin ang both side ng by 11. So, ang magiging value nito is x is equals to 27.27 minutes. So, tinatanong what time between 5 to 6 will be the hands-on of the clock coincidence. Ang magiging answer natin dito is 5 o'clock, 5 hours and 27.27 minutes. Ito yung answer. Doon sila nag-coincide sa 27 minutes. Kaya kung kwanto, meron siyang minuto na 26, 27, sobra ng konti. Ayan, may 2.27 pa. Kaya ito 27. Ayan. Diyan sila nag-coincide. Nag-coincident. Okay. So, next day we will discuss more problems on clock problem para ma-identify ng gusto pag ganito ang solusyon pag pinapahanap yung oras. Mathematical solution na ganito ang solusyon na may summation siya ng time ng whole number ng tinravel ng kamay ng hour hand at minute hand, tapos yung difference from the reference point, that is 5. Ang reference point dito, ang kwan niya, kukuhanin mo yung travel na to para makuha mo siya using this equation. Okay, sana naintindihan nyo para next time magdi-discuss ulit tayo ng panibagong problem regarding this clock problem. Thank you.